Unang to sir ang sa tuyang discussion and kung kahaputan sir in terms of auto pa, ano ba sir ang siguro top 5 na mga auto products digdi po sa Kamsur ngunya na 2026 and ano sir ta ini ang top 5 ngunyan sir? Well, nakon kita digdig mga sa builder ng homegrown talaga. As in, dahil homegrown sinda, haluyo na sindang existing even before pa talaga. Yaon dyan, of course, ang number one, Pansit Bato. Kasi even before pa siguro kang existence ta, yaon na talaga yan. In fact, when I saw mga signages, kung nag-exist ng Pansit Bato as early as 1940, so in fact, may nag-claim na ni even 1930 si Guapa. So may mga pag-research pang arrogant. But it is really clear na even kato pa, igwa ng Pansit Bato, ay talagang pamuso yan. Pag naigdi sa Bicol, naigdi sa Camarines Sur, talagang na pwedeng mayroon pa sa lubong pagbalik tinda na Pansit Bato. And pangadua dyan, ang Magaraw Hilot. Ang Magaraw Hilot, talagang sa Roman yun na kinagisnog na dyan sa Banwaan kang Magaraw. Kung may mga lapo-lapo, even you're from the outside of Magaraw, talagang nagduduman ka para mag-avail ka mga services kang Magaraw Hilot. So, pangadwa yan, Hilot sa Magaraw. And then ang pangatlo, hindi sa buhi, hindi inaapod na tela, hindi inabo. Ang inabo, textile siya, nagibo sa buhi. So talagang, again, this was also handed down from generation to generation. Igwa pang mga research sila just to establish kung talagang noorin yung po yan. Pero it's one thing clear, more than 5 decades na ang araw kaya na kinagis na ninda na paghahati o pag-ibo ka ng tela. And ang kagayunan kaning inabo, ano na siya registered na siya with Intellectual Property Office as a collective mark. So meaning, ang paggamit kang brand na inabo, sindalang talaga ang ibang legal authority na magamit ka yan. And then ang next, pag nandyan ka man sa bula, bamboo man ang yaon dyan. So sa bula, mahihiling mo pag going to Naga ka or going to Legazpi ka, along the way, dahil kang mahihiling ng mga bamboo products. And it was once also tagged as the bamboo hub in the Bicol region. Kasi talagang in terms of raw materials and even in terms of finished product, igwa kita dyan sa Banwaan ng Bula. And ang Banwaan ng Bula, talagang grabe naman ang development na nangyari when it comes to bamboo. In fact, right now, it was ang engineered bamboo na inaapod. So pag nahiling mo ang gibo dyan, lalo na itong gibo kang Bula Masari, dahil mo hunaon na bamboo ito kasi gano'n siya nag-a-appeal na gano'n na siya kahoy because of the engineering technology that they infuse or integrate doon sa produkto. At talagang every time they participate in trade fairs and marketing events, nagiging click or talaga ang mga produkto nila. And then ang sunod ba na one down one product na talagang doon naman siya. Pag nandiyan ka sa Talabangka, inaapod na abo dried fish. Ang abo dried fish, talagang fresh from the San Miguel Bay. And then, even kato pa ang mga ninununinda, haloy lang na the dried fish. And even abo, one of the famous or dominant fish na talagang ginagamit nila. Hindi sa fish drying, inaapod. And pag nandiyan ka sa lugar na yan, dahil dyan ang talagang involved sa pag-process or pag-dry kaning abo na talagang grabe mo ang generate na livelihood opportunities sa mga residents dyan sa Calabanga, Camarines Sur. So
So yan ang Kia top 5. Pero dahil nilibig dyan sa top 5 kasi kada kulot na pang mga igawang one town, one product. In fact, when we had the chance to be invited dyan sa Goa, kakalaunch pa lang the last week, kang tinuktok as their one town, one product. And then, igwa pa kita mga iba, like, Banwaan na San Jose, igwasin din dyan itong inaabot na puff rice. Kasi pag nandiyan ka sa partido, dapat dyan ang mga rice. So, igwa dyan inaabot na puff rice. And then, maliligawan ko pa, ang banwaan ng Lagunoy, pabuso siya sa samon or ibig soft brew na nagsusupply nga rin sila even as far as Baguio City. So, dako talaga dyan ang tao na involved sa paggibo kaning sabon. And even ang mga raw materials nila are really abundantly available sa local area. And then sa Buhi, ay sa Iriga City, igwaman tinoktok din. Ang tinoktok na, pag sinabi kong tinoktok, gano'n siya po pinangat. Pero ang kaibahan sa Albay, ikaw kitang laban digdi ang pinangat digdi, pakulang siyang puro dahon, kundi ikaw ang laman na either made of coconut with a hipon or itong fish or even itong mga crab meat. So, may mga variants din na kaya. Pero, they call it tinoktok. So, yan here ang ang mga one town, one product na digdi. And it's really evolving and ang iba talagang nasa proseso pa kang hingua na talaga ang magiging one town, one product na ma-represent sa ibang mga lugar. Okay po, iyon. Very well said, Sir Jay. Pero digdi, sir, maisunod kong kahaputan. Igwa ba kita, sir, bukod duman, sir, sa mga naunambitan mo sa bago, may igwa ba kita, sir, bagong one town, one product na siguro ilo-launch ta, halimbawa sa maabot na Peña Francia Festival, araw kaya, or sa mga maarabot na okasyon, Sir Jay? Well, inaasahan ta na ang Ciudad de Naga finally mafa-finalize ang one town, one product. Kasi, admittedly, sa Naga City, dakon kitang pwedeng i-declare na auto. Pero ang hapon dyan, how unique, and itong inaapod na in terms of number, ito talagang dakol ang maa-assist or talagang dakol ang ma-represent. Tanaring masasabi mong igwang magayon na impact, bako lang ang pag-declare, but at the same time, itong pagtaong at itong pagtaong assistance or intervention doon sa mga beneficiaries ng one product. So we're looking at the socio-economic impact and at the same time, itong preservation ng heritage and culture na pigre-represent na ganing one town, one product. Okay po. And digdi, Sir Jay, ano itong manungod kita, sir, sa kung igwa kitang tabang na pighihirasman sa parta bilang sa DTI. Ano, sir, itong exact na assistance na tinatao po kan DTI sa OTOP, sa MSME, sa packaging, training, mga arog kayan para siguro mag-uswag pa sinda, Sir Jay? Well, alam mo, pag tig-a-assist ka kasi ang negosyante, or pag pinag-ulad ang negosyante, dakol niya na aspeto. Yan dyan ang marketing, yan dyan ang production, yan dyan ang human resource, yan dyan ang finance, and of course, itong the way they manage their businesses. So, ang mga different aspects na yan, iyan kayang i-provide lang kang DTI. That's why, to be able to come up with a package of assistance, we really seek the assistance kang ibang private and government agencies para mas maging holistic, mas maging makabuluhan ang assistance. But on the part of DTI, hindi nakafocus kita kung paano mas magiging competitive ang produkto. That's why, di kakaigo kitang product development. Tanghaling mas ma-improve, mas maging marketable ang sarong produkto. And then,
After kaya, malaog na dyan itong mga marketing events. That's why we hold trade fairs. And ang trade fair, ikaw yung iba-ibang level. Ikaw ang local, which is being conducted by the province through Feria de Camarines. And then, igwaman kita katong national level or regional level na pigigibo kang regional office sa Metro Manila, ining Orgulyo Candicon. And then, igwang national, which is held by the head office, and igwaman yun international, na rin maka-export or mailuwas ang mga produkto at mas mag-generate na income and livelihood sa mga tao. So, again, igwaman kitang tabang sa finance kasi through our small business corporation, pwede kitang magtaon ng loan programs sa mga MSMEs and itinataon at lower interest rate. Ito talagang mas mabilis kasi online na po ang mga paglo-loan dito sa small business corporation. So, naturally, itong ibang data or luwas na sa mandato kang BPI, inahagad tayo na assistance sa iba. Like sa DOST, kung paano mas may improve itong proseso para mas mapadali. And at the same time, ikasin ng mga training programs man na mas naging improve ang kalidad ng produkto. And even itong productivity kasi sine-check nila ang layout, itong plant or itong processing area para mas maging conducive para naman sa pagkibo ng produkto. And of course, yan, kung dyan ang TA, inagad ang assistance kasi we make sure na sustainable and enough na raw materials or ingredients naman sa mga nasabi ng pagkibo ng produkto. And of course, we also seek the assistance of DOLE para kung ano pa ang mga programa or mga assistance na pwedeng itao para ang mga tao man productively masusustain nila ang pagkibo ng mga produkto. And of course, yan dyan itong mga academe kasi kaya kung naman itong mga further research when it comes to OTOP, like for instance, ang PSU, tigil research nila kung paano ng poon ang tinuktok na declare ng one-to-one product. Kasi naglalaog digdi itong heritage culture. Lalo na kung haluyo na siyang tigigibo, talagang nagiging heirloom kang sa lugar. So, igwa yung mga different collaboration sana rin kumbaga mas maging holistic, mas maging impactful, and mas maging meaningful ang intervention. Naman yung mga micro, small, and medium enterprises na na-imprento dito sa pag-ibo kang one-to-one product. Okay Yes, po, Kian. yun. And di Sir Jay, maaraman mi lang, sa ina ba sir nakaabot ang OTOP Kamsor ngunyan? Nakaabot na ba kita sir sa mga market digdi po sa Metro Manila o may export na ba kita sa ibang mga nasyon, Sir Jay? Well, definitely, nakaluwas na yan sa Camarines or sa Bicol region. Kasi digdi sa Bicol region, no question asked, kasi ang mga pasalubong stores and ang mga hotels and resorts, ikaw na kaning presence kaning one-to-one product Pero ang iba dyan, like yung sa Calabanga dried fish, nakakaabot na yun as far as Baguio City. And in fact, recently, igwang sigang under negotiation, digdiban sa Visayas areas. And then, igwang kita produkto hindi sa buhi, hindi inabaw, na contract signing na sinta sa SM Kultura. So, in a few days or probably in less than a month, magiging present na po ang inabaw ng mga produkto dyan po sa SM Kultura. And then, igawag kitang nasa kumbaga 90% na ultimately ang ibang OTOP products magiging available na sa Amazon
It's an international marketing platform na kung saan mahihiling sa export market ang mga produkto kang one-on-one product. But basically, ang iba kaya, yaon na dyan sa Shopee, yaon na sa Lazada. And of course, participating in regional and national marketing events. And even, nagirumduman ko pala, iguang kitang naging partner, si Mr. Ower Antal, na kung saan ang mga produkto available na po dyan sa mga outlets sa Tagaytay, sa Cavite and Laguna areas. So yun po ang development ng mga OTOPTA pag-abot sa marketing and market presence. Okay po. Sa mga OTOPTA, sir, especially si mga nag-live selling sa TikTok or sa kung ano pa man na platform, may mga digital training kita sa inda, sir, na iko-conduce or pingko-conduce, sir? Pero actually, ikaw na kita kaya ginibo even before pa. In fact, during panahon kang pandemic, tinukdoan na sinda kung paano mag-participate dyan sa Zoom, mag-conduce din live selling, and then even ang mga pagpo-post sa social media, itong pag-take pictures, ano ang magayon na caption. So in partnership with DICT, nagkaigwa kita kaya mga different training programs. Okay po, iyon. And digdi sir, ano siguro sir yung pinaka-common na problema kan mga OTOP makers? Digdi sir sa Kamsur, siling nindo sir. Well, I think ang common problem is itong production capacity. Kasi kung minsan magayon talaga sa produkto, kaya lang kung minsan pag may bulk order, yan ang nagiging problem. So, kaya ang ginigibot continuous training. Pangarig dakol ang mas makanood kang pag-ibo ka itong mga produkto at mas dakol ang mga tao na pwedeng maging inverto naman sa pag-ibo, sa pagproseso kang mga nasabi ng produkto. So, when it comes to quality, may problema. Sa capacity, kita kung minsan nagkakaibang problema. Okay po, iyon. So, digdi, Sir Jay, paano ang, siguro ang paano po, sir, ang ang laban kang OTOP Kamsur compare siguro sa imported like sa mga China products na mas mura. Paano ini sir ang parang competition digdi Sir Jay? Well, alam mo, inilalaban ta digdi is both the tangible and intangible features ng produkto. Pag sinabing tangible, ang dyan of course, so kagayunan kang produkto or itong siram kang produkto pag sa mga food products. And of course, itong magagaya ng mga packaging. Sa mga craftsman, bakulang itong kagayunan but also itong usefulness and itong quality ng produkto, inilalaban na yan. But, yaon mo dyan, of course, so intangible feature na kung saan pigkatawan lang doon itong culture and heritage sa paggibo ka itong produkto na halo yun ng nag-i-exist sa lugar. And of course, tinatawan naman doon na gibo ini kang kadakla ng mga kababaihan or kang youth or kang mga residents sa lugar na talagang nagtataong livelihood opportunities sa mga different sa mga concerned na mga towns and cities pag-abot din sa one-on-one product. So all the more na nagkakaigwang kolor because of the heritage and culture and the livelihood opportunities na nakikreate kani sa lugar. Okay po. Igwa kita sir mga price monitoring sa auto products and paano sinda sir makalikay sa overpricing pag mga peak season, Sir Jay? Ang ginigibo ta kayan is tinitrain na sinda kung ano ang tamang pagpa-pricing, ano ang tamang pagko-costing. We give them the formula kung paano yan kinocompute kasi igwa yan different ways. Pero itong pag-monitor, daiman po kasi dahil siya kabali naman sa basic necessities, dahil siya kabali naman sa prime commodities. So, tinutupdan ta lang si Dato paano magkaigwang magayon na pricing, taking sure na talagang naisig na malulugi sa pagdidegosyo dito. And of course, itong different modes or methods like igwang different pricing sa retailer, igwaman pricing para naman sa wholesaler.
So mga araw kaya na bagay. But we do not monitor them. Siguro, the word is coaching and mentoring. Pag-abot naman sa mga pricing and costing, ina-advise sa sinta na, pangaring kumbaga na isip di mapasala, and kumbaga na iban sino masasabihin na sobrang mahal, or na iban sino masasabihin, kakaibang presyo na malulugi sila. Okay po, iyon. And hindi sir, siguro part na rin kang achievement kang Otop Kamsur. Kung may data kayo sir, pirang job sir or negosyo ang nabuhay dahil sir sa Otop program sa Kamsur per town sir? Well, last year, ang total na generate ng jobs is around 10,000 for the whole year of 2025. And alam mo, ang maia-attribute na halos ang 60% kaya comes from the one-on-one product. So araw kaya kasignifikante ang contribution ng one-on-one product na kinigibo ka mga lugar. Kasi grabe po ang generate na jobs dyan sa mga lugar. Okay po, iyon. And ini sir, mga second to the last na lang sir nakahaputan. Ngayon sir na maabot na bulan ng July, ano ba sir ang mga isasagibot ang aktibidad kung igwaman, Sir Jay? Well, we did July 2 as the SAIS. Magkakaiba kitang Feria de Camarines featuring Postoriosa na kung saan i-feature ta itong itong one-on-one product kampuhi na inabo na kung saan talaga may dito dyan, nabako na lang sa itong mga panggamit sa harong. But talagang tela na ini na ginagamit sa mga Filipiniana products. And pwede pa nga maging itong office uniform. And of course, i-highlight ka dyan kung gaano ka-importante ining inabo pag-abot sa economic, social, and even sa culture and heritage kan sabi ng Banwakan. So, igwaman kitang mga gigibuhol na collaboration with the local designers na kung saan during the opening program, magkakaigwa kitang fashion walk na isa-showcase, ipapairing talaga itong magagayo ng mga design. Pag-abot din sa Inabo or even itong infusion ng ibang mga tela and raw materials na igwa kita din sa Camarines Sur. Okay po. Iyon. So, ini sir, bago kita magtapos sa satuyang interview, siguro sir, ano na lang ang maiwawalat ng mensahe sa public, sa mga MSME, sa mga tagapag-anduyong kan sa tuyang produkto, gusto nindo sir, anyayahan sa mga aktibidad ta. Sige sir, itaw ko sa indo ang linya. Well, first things first, gusto kong magpasalamat sa mga different local government units sa pagiging very proactive when it comes to the promotion and development ng one-on-one product. Talagang mismo ang mga mayors, ang mga public officials, and even itong the whole official dam ng mga LGUs are really helping each other. Talaga, para once and for all, makulong ma-identify. But pag-iisipan kung paano mas magiging impactful ang mga intervention nila. Talagang once and for all, makataon din different opportunities sa mga tao na invelto tigdi sa one-on-one product. And of course, gusto ko magpasalamatan ang mga MSMEs na talagang very innovative sa indang pagsapaagi kasi they really tried hard na talagang paano mas maging kakaiba yung mga out-of dinda. Tanghaling pag-abot sa merkado, talagang magiging marketable talaga, hindi competitive. And of course, the different line agencies sa mayong samang pagtabang sa itong mga MSMEs, bako lang din sa auto, but as a whole, kasi admittedly, as I've said a while ago, we need really to collaborate. Tanghaling mas makatao kitang meaningful and holistic assistance hindi sa mga MSMEs para talaga makapagtaosin na din local economic development naman sa mga nasabi ng lugar. Kasi kung ikaw kitang mga maya-apod na mga economic heroes, yung mga MSMEs
which comprise 99.6% kang population kang negosyo. So talagang pag nahilig ta mag-asenso ining 99.6 na ini, talagang grabe ang magiging impact kani sa local economy. So, sana itong mga iba pang mga stakeholders, sana maka-join man sila hindi sa mga councils na ikikreate sa mga different banwaan, hindi sa OTOP. Tangarin kumbaga, sabay-sabay kang tarabangan ang pag-uswag kang mga one-town, one product, sabay-sabay kang itulod ang pag-uswag kang mga MSMEs, and of course, sabay-sabay kang itulod ang pag-uswag kang banwaan ka, kang probinsya ka, ang kang reyon ka. So, salamat na maray, Kier, and of course, salamat sa Bombo Radio.